Dahil meron tayong mga bossing na pinakabagong Mitsubishi Expander na kakukuha lang natin kahapon. So, bago natin ibenta ang ating mga unit na nakukuha, inaayos muna natin yung mga issues. So, isa sa pinaka-common issues ng lahat ng Expander mga bossing is yung wala siyang auto lock. Marami siyang features mga bossing na hindi naka-unlock. So, i-unlock pa yan gamit yung scanners. Okay, so ayaw tawagin niya na issue nung iba. Pero para sa akin mga bossing, nandiyan kasi yung features pero bakit hindi pa siya naka-unlock o hindi pa siya gumagana, kailangan pang i-coding or i-program. Ngayon, only mga Expander owners ang nakaka-relate sa ganung klase ng problema, kaya nga sila pumupunta sa amin. And to be honest mga bossing, may mga clients kami na sinasabi hindi daw po gumagawa ang kasa ng gantong klase ng e-tax coding, kaya nga sa amin sila nagpapagawa. Okay, so eto mga boss, tara pakita ko po sa inyo. Ang mga Expander mga bossing, meron niya features na kapag nag-unlock ka, hindi ko lang alam kung gumagana to sa GLX ha. GLX lang kasi to. Pero sa GLS kasi, pag nag-unlock ka, iilaw ang DRL. Okay, so makikita nyo hindi siya nakailaw. Dito rin, sa taillight, pag nag-unlock ka, iilaw yung taillight. Okay, pag nag-double lock naman, may beeping sound, mahinang beeping sound mga bossing. So wala siya, 'di ba? Tapos yung auto lock nga kapag tumatakbo ka na siguro ng mga 15 o to 18 kilometers per hour, mag-auto lock. Kasi ang Expander mga bossing, kahit makarating ka mula Luzon, makarating ka ng Mindanao, hindi yan maglalak unless pipindutin mo to. Ayan, pipindutin mo to. Okay? Next thing, reverse beeping sound mga boss. Eto, meron niyang reverse beeping sound. Pakita ko muna sa inyo. Wala kasi siyang ganong tunog. Pag nilagay nyo sa reverse, wait lang ayan, mag-aano yan dapat, may beeping sound yan. Okay, tapos kung makikita nyo rin dito, naka liter per 100 kilometer. So gagawin na rin natin yan kilometer per liter. Ayan guys, so nakakabit na yung ating dangle. Ayun, okay, yun yung dangle natin. Then turn on natin yung ating ignition. Siya nga pala, kakukuha ko lang nito kahapon from first owner. 35,000 kilometers lang to. Actually, nung nakuha ko to, this is only 35,070. Okay, so syempre from Cavite, binyahe ko pa rito kaya nadagdagan. Ayan, so ang gagamitin nga pala natin mga bossing, ito yung pinakamurang full system scanner na capable ng e-tax coding. Okay, so maganda to, mapapayo ko to sa mga naka Expander na 2019 to 2020 only. 2021 above hindi niya kayang i-tax mga bossing ha, kasi mura lang to, worth 17,000. Kung 2021 pataas ang inyong Expander, meron akong binibentang scanner ting tool light, yon kaya niya yon. Okay, kahit yung pinakabago pa na 2026 model kaya niya yon. Okay, pero kung 2019 to 2020, eto pwede na. Ayan, so punta tayo sa OBD. And then ay mali ako, ba't OBD? Okay, scan pala, sorry. Yan, scan and Mitsubishi. Full system na to mga boss, and pwede na to sa most cars dito sa Pilipinas. Okay, yun nga lang, sinubukan ko to sa Geely Okavango ko, hindi siya gumagana. Hindi niya kayang scanin pa yung Geely Okavango. Syempre mura Okay, yun yung disadvantage ng mga mura. Okay, matagal silang mag-update. Lifetime free update na to, pero yun nga lang, dahil nga free, matagal silang mag-update. Okay, pwede tayo mag-scan muna, pero since hindi nyo na masyadong kailangan yung scanning na makita pa, diretso na tayo sa coding. Ayan, so para makita nyo na agad kung ano yung proseso. Ayan, wait lang natin. Okay, coding. Okay, e-tax, ayan e-tax. And then punta tayo sa manual coding. Okay, yes. Okay, ayan, makikita nyo na rito yung mga pwede nating baguhin. So pakita ko sa inyo lahat ng babaguhin natin ha. Yan, yung fuel consumption liter per 100 km, gawin natin yang kilometer per liter. Sasabihin niya kung successful operation. Okay, next. Reverse alarm, ito yung sinasabi ko, pag nilagay sa reverse meron siyang beeping sound. Successful operation. Ito yung horn chirp by keyless, present.
Okay. Ito yung automatic door lock and unlock, naka-disable. Dapat siya naka-crash and speed. Okay. Welcome home and then coming home light. Coming home light. Ito welcome home light. Dismal. Okay. Okay, so kailangan natin gawin ngayon guys, tanggalin natin yung negative terminal. Tanggalin lang natin yung negative. Then balik na natin. Then check na natin ngayon kung nabago natin yung mga settings. O diba, ayan guys, tignan nyo dito ngayon, naka-kilometer per liter na siya agad. Ayan, so start natin. Okay. Ayan, wait lang natin mag-boot yung ating infotainment. So naglagay tayo ng reverse beeping sound. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng reverse beeping sound. Okay na. Ayan. Okay. Home. Ano ba home nito? Ayan. Ayan. Ayan, naka-reverse. May beeping sound na. So check natin yung ibang features. Ayan. Yung double lock, nakikita nyo pag pinindot ko ng double lock, meron siyang busina. Pag in-unlock, ayun, hindi nyo lang siguro nakikita pero medyo maliwanag kasi. Pero tignan nyo yung DRL. Pag in-unlock, yan, may ilaw na. Lock, unlock, may ilaw na. Okay. Dito naman sa tail light, lock muna natin, unlock natin. Ayan, may ilaw na. Okay. Unlock. Okay. Yan mga boss, so eto, kung 2019 or 2020 model yung inyong expander at gusto nyo mag-e-tax coding, maganda, since fee kasi namin doon, ako naniningil ako na ng 2.5. Okay, so kapag meron kayo nito, pwede nyo gamitin yung ganitong klase ng scanner. 17,000, ilalagay ko na lang yung product link sa video description and then sa pin comments. Kapag e-tax na kayo, meron pa kayong professional, sarili nyong scanner. Okay, so maraming salamat po mga bossing sa inyo pong panonood.